Ang sabi po ng Biblia, ano ba't nakakain ang lahat? At may lumabis pa. Nang kanila itong tipunin, umabot ito ng 12 bagol. Nang makinig po tayo dito po sa ating Ibanghelyong tinunghayan, ano nga ba ang mensahe ng Panginoon sa ating lahat na may pamagat itong miracle of healing, himala ng pagpapakain? Ang sentro po ng Ebanghelyo ngayon ay ang himala, na kung saan pinakain ng Panginoon ng libu-libong tao gamit lamang ang 5 tinapay at ang 2 isda. Ang pangyayari pong ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Kapangyarihan na meron siya noong mga panahon na yon, na magbigay ng physical na tulong sa tao at spiritual na tulong sa tao. Alam po ninyo yung ugali ng Panginoon. Anong ugali meron siya? Nagpakita siya ng pagmamahal at nagpakita siya ng malasakit. Ang diin ng Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita ng ugali ng Panginoon na talaga namang lantad na lantad at umiiral noon pa man hanggang ngayon na ang Diyos ay mapagmahal sa kapwa. Amen? At mayroon siyang malasakit sa kapwa. Ngayon, paano natin makikita ngayon ang lalim na aral at mensahe ng Ebanghelyo na ipararating niya sa atin? Paano nga ba natin mararanasan ang himala ng Diyos? Kahit na sabihin natin may himala, kahit na sabihin natin na ang Diyos ay kumikilo sa buhay natin, walang bagay na mahirap sa Kanya, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal, ang Diyos ay patuloy na nagmamalasakit, at gumagawa siya ng himala. Ang malaking katanungan dito, paano yun mangyayari sa iyo? Paano yun mangyayari sa atin? Yung sinasabing himala. Number 1. Ano yung number 1 upang maranasan natin ang himala ng Panginoon? Pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Pakiulit po. Trusting in God's power. Ito yung una. Upang ang himala ng Diyos mangyari sa buhay natin, dapat mayroon tayong ganong paniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan. Kahit limitado ang tinapay, dahil 5 lang naman ang tinapay at 2 lang naman ang isdang naroroon, pinili ng Panginoon na gamitin ang mga ito upang pakainin ang libu-libong tao. Ipinapakita nito na ang Diyos ay maaaring magbigay ng higit na inaasahan natin sa pamamagitan ng simpleng bagay na mayroon tayo. Ano po ang pagdiriwang mayroon ng simbahan sa darating na linggo? Ano po? Corpus Christi. Katawan ng dugo ni Kristo. Ang tinapay, alam natin na yun ay sumisimbolo, mamaya paliliwanag ko po yan sa katawan ni Kristo. At yun ang hakbang upang maranasan natin ang himala ng Diyos sa buhay natin, kinakailangan ilagay sa isip natin, ilagay sa puso natin na ang Diyos ay makapangyarihan. At ang himala na ito, yung paniniwala natin makapangyarihan ng Diyos, dapat mayroong tinatawag na counterpart. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng counterpart?
Dapat, kung gusto mo ng himala, mayroon ding dapat makukuha sa'yo. Yung himala dito ng napakaraming tao, nagsimula lang sa 5 tinapay at 2 isda. Sa buhay natin, upang maranasan natin ang himala, dapat mayroong manggagaling sa atin na siyang dahilan ng gagamit ang himala sa buhay mo. Yung pagpaparami ng maraming pagkain, ngayon wala na tayong makikita na ganyan, na yung 5 tinapay biglang naging libo-libong tinapay, wala na. Pero ang himala ng realidad, kung ang bata ay naglabas ng 5 tinapay at 2 isda, dapat kung gusto natin magkaroon ng himala sa prayer meeting na ito, na sisikliglig nag-uumapaw ng mga pagkain at pinansyal, dapat ang bawat isa, kung ano yung bagay na mayroon ka, ibigay mo sa gawain ito. Purihin ang Diyos. Amen po. May sakit Meron tayo kanya-kanya sakit. Hindi ko ini-welcome ang sakit. Pero yun ang totoo. May mga sakit tayo dito. Pero yung sakit mo na yan, ikagagaling mo yan kung marunong kang magbigay. Dahil ang taong mapagbigay, gumiginhawa ang buhay. Maganda ang paghinga. Ang sarap huminga. Di ba anong meron sa mga tao nagbibigay? Ang sarap ng pakiramdam. Kaya nga masigit na mapalad ang nagbigay kaysa tumatanggap. Meron, para makapagbigay uli, hindi siya pababayaan ni El Shaddai. Every gawain po ninyo, i-covenant lang po sa inyong sarili. Sekreto na ninyo. Pupunta ako sa mga choir, sa gilid lang nila, iaabot ko na mayroon akong kaunting ibibigay. Paghati-hatian na lang nila. Ang sarap ng pakiramdam ng ganun. Pag mga sister, pasensya na kayo, may pagkain ako dito, paghati-hatian nyo na lang yan Yung bang kahit na anong meron tayo, coordinator, ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil medyo nakaluluwag naman ako. Naisip ko sa sarili ko na every gawain, magbibigay ako dito 300. Kayo na po ang bahala. Ay kung lahat kayo magbibigay ng ganun, bukod pa sa collection dito, meron kayo personal na covenant sa gawain, ako naniwala po kayo. Hindi kayo pababayaan ng Diyos na mamatay kayo bigla-bigla kasi nakikinabang ang gawain. Di ba ang mga nanay at tatay, di ba hindi naman nagtatangi sa mga anak yan? Hindi nagtatangi yan, pantay-pantayan. Pero, kanino malapit si nanay? Ay di sa anak na nagbibigay. Palapalan natin ang Panginoon. Oo, hindi po nagtatangi ang nanay. Hindi naman pagtatangi yun. Pero kanino ba talaga malapit ang nanay? Sa nagbibigay. Palapakan po natin ang Panginoon. Kung ang Diyos nagpapapatak siya ng ulan sa mga mabuti at masama, pantay-pantay ang ibig sabihin yan. Pero masigit sa taong nagbibigay. Alam nyo, dito po sa unang hari, chapter 17, verse 8 to 16, doon sa balo, sabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka doon, mayroong magpapakain sa iyo. Nakita niya yung balo na mumulot ng panggatong. Tinawag niya, pwede po ba makainom ng tubig? Nung kukuha na siya ng tubig, sabi niya, pakibigyan mo na rin ako na makakain. Ambisyoso naman. Sino kaya yung gano'n sa atin? Humingi na ng tubig. Ako, di ako humingi ng tubig, binigyan niyo ako ng tubig. Tapos binigyan niyo pa ako ng merienda, tapos may pang-take out pa. Siguro, kung ako lang ang Diyos, yung mga nagbigay sa akin, sabi ko, naku, huwag kang mamamatay dahil ikaw ang nagbibigay dito. Yung anak na nagbibigay, di siyempre napakalapit ng kalooban ng nanay. Ano yung ginagawa ng nanay? Ubo lang. Anak, nasaan ka pa ngayon pupunta ako dyan? Pupunasan ng likod.
Talaga namang anak, teka, meron akong nakitang herbal mabuti sa ubo. Alala ka sa anak mo, bakit kasi nagbibigay yun sa'yo? Kaya kayong mga coordinator, mahalin ninyo yung nagbibigay nito. Dahil yan ay mahahabain ang buhay ni Yahweh El Shaddai. Yun po yung una, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Mula po sa bagay na meron tayo, kahit kaunti lang, basta magbigay ka, huwag lang na wag. Dahil ang Diyos ay nagbibigay sa taong mga mapagbigay. Nagbibigay lahat yan. Pero higit, sabi nga, the more you give, ayun, kung ano daw yung takalang ginagamit mo ng paraan na pagbibigay mo sa kapwa mo, yun din naman ang takalan na ibabalik sa iyo. Kung nagbibigay ka, pero napakarami mong salita. Tapos kung magbigay pa, yung ibibigay mo, gaganon pa sa kamay ng palad. O yan na, kahit na nagbigay ako, pag ikaw ang nangailangan, bibigyan ka din naman, pero yan ang mga maririnig mo sa mga magbibigay sa iyo. Ibabalik lang sa iyo. Pero yung mga anak ni El Shaddai, humahaba ang buhay kasi mapagbigay. Pangalawa ay lastly, ano yung pangalawa? Pagiging mapagkalinga sa kapwa. Pakiulit po. Being caring for others. Nung sinabi ng Panginoon, kasi paaalisin ng mga alagad, sabi ng Panginoon, huwag ninyo silang paalisin, kayo ang magpakain. Ibig sabihin ng Panginoon, kayo ang maglingkod sa iba. Binibigyan ng Panginoon ng mga apostol ang dapat magpakain sa mga tao noong mga panahong iyon. Ito po isang aral na tayo rin ay dapat na maging aktibo sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga panahon ng kagipitan. Kung tayo daw po talaga ay naglilingkod sa Diyos, dapat huwag daw natin paghindian. Ito po lagi kong iniaaral. Pinapractice ko po ito. Ano ba, may humihiram sa akin ng 500, hindi ko yun pinaghihindian. Pag may nanghiram na 500, bibigyan ko siya yung ano ng bagay na meron ako. Kung hindi ko kaya ibigay yung 500, pag may nakapa akong 20 pesos o 20, bibigay ko na sa kanya, pasensya ka na, wala akong maibigay. Huwag mo lang po paghindian. Masama po yun. Pag may lumapit sa iyo, huwag mong paghindian. Kasi kung wala ka daw maibibigay at meron ka, kukunin sa iyo yun at mawawala. Magbigay ka ng tinapay. Basta huwag lang pahihindian. Kung pinahindian, hindi mo nakasalanan yun. Basta ikaw, huwag mo nang pabalikin. Sabihin mo, bukas bumalik ka. Huwag. Antimano, pag may lumapit, ibigay mo yung kaya mong ibigay. Huwag mo lang paghihindihan. At yan ay paraan ng paglilingkod sa kapwa. Purihin ang Diyos. Lahat po ng mga workers dito, kung ilista nyo po, di ba nakalista naman sa inyong logbook dyan yung attendance? Pasulatin ninyo na minsan ang birthday nila. Ipasulat ninyo yung birthday. Siguro sa loob ng isang taon, mga 2 times ninyong pinaiiral yan na yung attendance may birthday para isulat. Mamonitor ninyo. Pag-usapan ninyo, isurpresa ninyo. Pag dumalo siya, kayo mga workers, meron kayong pa-pray over at papapuntahin nyo sa tabi. O hindi nyo maibigay yung handaan, kahit pakainin mo lang siya doon sa tabi na meron kang simpleng cake. Malaking bagay po yun sa paraan ng pagpaparami kay Yahweh El Shaddai. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang kabuuan po ng mensahe na ito ay tumutukoy po sa darating na linggo ipagdiriwang natin ang katawan at ang dugo ni Kristo. Ang tawag po niyan ay yung kung, di ba nagkukommunion tayo? Sa simbahan po, ang Eucharistia ay hindi po simbolo lamang. Ang Eucharistia po ay nagiging katawan mismo yun ni Kristo. Ayon po sa paniniwala nating simbahang Katoliko.
Amen? Kaya ang ostya, tinatawag ko itong transubstantiation. Ano yung ibig sabihin ng transubstantiation? Change the substance but not the appearance. Yung pagiging bilog ng ostya, bilog pa rin yun. Yung kulay puti niya, puti pa rin yun. But this is the truth. Yung substance, yung tinapay na yun ay hindi na yung ordinaryong tinapay. Yun ay mismong katawan at dugo ni Kristo. Purihin ang